tayo. Iba-vlog ko lang yung aking pagpalit ng aking parts ng aking service. So nauobliga na ako guys. Ang parang naging issue ko lang ko, hindi ako nakabili ng bearing. So medyo doon ako mapapamahal ng konti dahil bibili tayo sa tindahan, mahal ko sa tindahan. Pero nabili ko na itong pagpalit yung center rear axle. Itong yan yung ano, wala pang less than 200 pa yan lang yan guys, mula na. Itong ano, ito importante ito, yung grasa. So ang issue nito, para malaman nyo guys, ako lang gumagawa. Yan, nakita nyo maalog na. Naalog, delikado po yan. Yan, delikado yan. Ako dati walang pakialam sa ganyan. So ayun, taka ang isang issue ay bali itong ano tawag yan, yung tawag dito, kalimutan ko na tawag eh. Ayan, ang problema naman yan ay may isang ano dyan, may isang ganito na nabiyak mo sa gitna. Okay, so hindi naman ako nagpapalit niyan kasi matibay naman yan, hindi naman basta-basta nasisira. So ang gagawin ko lang dyan, magbabawas ako or kung meron akong extra doon pandagdag, so dadagdagan ko lang. So, kasi nabiyak eh, yung ganito guys, oh. Yan, nabiyak naman, nabiyak siya. Okay, so ang gagawin ko lang dyan ay lalagyan ko ng pandugtong, may nabibili nun, yung dugtong na mura lang yun guys. So yun na, yung mukha na lang bumili ng ganyan, marami ay ng ano, mas mahal kasi, mahal na bumili ng ganyan. Kaya ginagawa ko, nire-repair ko na lang, extend yung light, tapos bawas, may pampalit pa, hindi na ako ng tusin pang bawas pa, pandagdag na yun lang, para tipid-tipid. So ano lang din ang magkakabit niya. Okay, so makita nyo pagpapagpapag na yun, kaya papalitan na lang natin ito. Mura lang to, wala pang 100 plus yan. So itong pinaka-rear, yan, papetak ko na rin, kaya feeling ko, kaya madaling masira yung bearing. Dahil may kanal na, yung ganito, yan yung ganito niya, ano, yung ganito may kanal na, so nakakanal. Kasi luma, ngayon ang papalitan yan, so pinanto lang naman nabili ko. Kaya siyempre, bugbog po ito sa trabaho. Tapos mga biyahe nito malalayo. At madali siyang masira dahil nga pag nangyaynan nyo, maliit lang ang gulong nito, 60 by 8, 70 by 80 lang. So madaling masira ang bearing talaga. Kaya kailangan ingatan mo siya sa mga bako-bako. Kasi eventually madulog ang bearing mo. Ako pa naman. Also, kaya din naman ako pala nagmaliit. Kasi sabi nila, paano daw maliit? Pero para sa akin okay ang maliit na gulong. Magmamaliit pa ako sa harap eh. Kasi nga, unang-una, ang maganda sa maliit na gulong, mura. Pangalawa, ayoko rin ng bumili ng malaking gulong kasi nga mahal. So doon na tayo sa maliit. At pangalawa, pag medyo maliit ang gulong mo, maingat ka kasi nga matagtag po ito. Medyo matagtag. So ingat ka sa patakbo, ingatan, tapos alam mong maliit ang gulong mo, maingat ka magpatakbo, hindi ka rat-rat ng rat-rat. Ayan, ito yung kadena nito guys, sabi na patakbo nito minsan. Kaya yun yan, tipid-tipid lang tayo, tapos tayo na lang gumagawa para ibos na tayo sa labor na bayad. Mahal din kasi yung labor ng motor ngayon. So yun, tayo na lang din gumagawa. Kaya guys, hanggang dito na lang.